Good afternoon, Rick. Ay, sir, good sir. Oh, ano ngayon? Sabado? Sabado. Uwian na, ha? Sabado So, half day lang tayo, di ba? Half day lang. So, hindi tayo pwedeng umuwi. Agad di tayo makipigbigay ng konting kalaman, ha? Learnings, ha? Ayan, Tapos, kailangan. tapos, iswing natin ng konti. Dahan-dahan lang. Surprise! Busog na busog si Foreman, ha? Busog na busog, ha? Wala pang approve. Sabado. So, bigyan tayo ng konting learnings. Sabado. Oh, so, meron din nagano dati, nagtanong regarding sa file driving. So, ngayon ko lang naalala. So, etong file driving during college days, itong isa sa nauna kong na-experience. Fifth year pa ako sa civil engineering, naka-experience na ako nito during summer. Masama kay Airpat, sa father sa Airpat natin. Sumasama para sa experience, no? Kasi working student sa construction. Fifth year pa lang yun. Fifth year civil engineering. So, ito ang experience ko. So, ito, pile driving, no? So, simulan natin, diesel hammer, pile driving. So, yung dati, in experience ko is Delmag. Pinakasikat trick dati. Until now, no? Delmag. Pag sinabing pile driving, Delmag agad yan. Brand yun, ha? Ngayon, meron ng iba, pero ano yan, pinakasikat Delmag na brand sa mga tulay, mga pier, ganon. Okay, ito sinulat ko na yung mga common words, common terminology na palagi mong may encounter pag nagpa-pile driving kayo. Kunyari, sige, tip natin ito sa kanila. Tip na baguhan ka pa lang sa construction, fresh graduate ka, bagong salang ka, tapos bridge yung yung project mo. O yun, at least pagka nag-meeting, alam mo na yung mga term. Yung mga words, hindi ka na mangangapa, di ba? O, yung pag dyan, ikaw na mag-research yan. Basta, bibigyan ko lang kayo ng mga common terminologies na palagi nyo maririnig pagsabak nyo sa pile driving. Number one, siyempre, diesel hammer, Delmag, brand yan. Okay? Number two, fixed lead. Yan, pagka pasok mo lang, may maririnig ka, fixed lead. Itong pinaka parang release niya, parang release, pipe yan eh. Yan. LED ang tawag dyan, LED. Oh, LED. Pag hindi itong fix, meaning fix, naka-fix siya. Naka-fix. Kasi yung iba, yung LED, wala lang, nakabitay lang. Nakahang lang sa tower, nakahang lang sa crane. Hindi siya fix. Oh, ito, fixed LED, naka-fix siya. Okay? Check na natin number 1. Okay. Number 2, check na rin natin. Basta sinabing fixed LED, ibig sabihin nun, ito. Pag tinanong ka ni Foreman, engineer, ano yung gagamitin natin? Fixed LED ba? Automatic yan. Ganito yung sabihin ng fixed LED. Okay, number 3 na mabantayan mo, butter pile. Pagka vertical, yun yung vertical pile yan, nakatuntunado. Pagka naman butterfly, pagka naman butter pile, meaning nakatagilid. Sa mga kanto yan, kung sa pier, nakatagilid yung pilote mo. Nakatagilid. Nandun naman sa blueprint, nakalagay kung ilang degrees, 10 degrees, 15 degrees, nakalagay doon. So, isabihin ng number 3, butter pile. Yan yung mga maririnig nyo palagi kay Foreman o kaya sa site. Okay, number 4 is splicing, kasabihin lang, engineer, anong klaseng splicing natin? Dowel ba? Ito, number 4, dowel. Dinrawing ko dito kasi yung pilote pag maraming type ng splicing, dalawa lang experience ko. Yung ibibigay ko yung experience ko na rin. Hindi tayo magbibigay ng yung sa Google lang, hindi pa pwede. So yung experience talaga. Ito, dowel. Pag nag-splice ka, yan eh. Male tsaka female yan eh, babae tsaka lalaki. So dowel. I-splice mo yan, dowel. Tapos merong silica sand, merong epoxy. I-epoxy mo yan. Pagkatapos mong i-splice yan, bago may kabit yan, bubuhusan mo ng silica sand with epoxy. Epoxy yan. So, check na yan. Number 4, splicing dowel. Number 2, dalawang klase yun eh. Yung experience ko, pag splicing. Dowel, tsaka number 5, splicing can, lata. Check mo na. Yung splicing can naman, i-splice mo yung pilote, hindi dowel. Through splicing can. Ito, ipapabricate pa yan. Ipapabricate mo yan. Steel plate yan, papabricate ng welder nyo yan. Tapos, yun. Yung iba tawag dito sleeve. Splicing sleeve. Kasi para siyang sleeve, no? Etong pilot to, papasok dyan.
Tapos ipapasok din yan. O, 'di ba? Naka-connect na siya. Yan tinatawag na splicing can. So kung walang dowel, automatic syempre ito, splicing can. So yun lang dalawang na-experience ko na splicing can. Hindi pa ako na-experience ng welding. Actually, pwede rin tong welding eh. Pero hindi ko na-experience yun. So hindi ko na babanggitin, i-explain. Number 6, yung word na palagi yung maririnig is refusal. Importante ito, Rick. Pag kasi dati nung 5th year college ako sa civil engineering, nung nag-summer job ako, ang trabaho ko doon, Rick, is file driving recorder. Ito sinulat ko. Yan, sinulat. Itong merong tao dito na may hawak-hawak na something. Recorder yan. Na ganon. Pag blows, pag number of blows ba, pang. Pag strike ng pilote, anong hammer? 1, 2. O, yun ang trabaho ko dati. Pipir pa ako nun. Engineer ang tawag. Engineer. Kasi bridge yun eh. Bridge, tapos pag sinabing bridge, medyo nasa liblib na lugar. Yung mga tao doon, kahit estudyante ka pa, engineer ang tawag sa'yo. Ito yun. Ito ako dati, nung pipir ng civil engineering pa ako, ito. File driving recorder ako, number of blows yan. Pag umusok doon, 1, 2. Tapos, sa amin dati, 30 to 50 isusulat ko lang dito, teka lang susulat. Dati, ang binigay sa akin, naalala ko pa, 30 to 50 blows. Fair, 6 inches o 150 mm. Yan. Maximum ako noon. Pagka lumagpasan ng 50, pinapahinto ko na. Tatawagin ko si foreman o yung site engineer. Ako hanggang kay foreman lang ako. Foreman. Tapos meron silang chart. Meron silang chart. Tatawagin yung bridge engineer namin. Kasi sa bridge engineer tawag namin. Tatawagin yung bridge engineer. Sasabihin niya, refusal. I-determine. Meron naman silang profile niyan eh. Kasi minsan, Rick, ang babaw pa, tapos nag-refusal na. Sabihin nun, merong bato. Merong boulder na na-hit niya. Sabihin ng bridge engineer, hindi yan. I-blow nyo pa. Tapos minsan, pagtapos pagka nalagpasan na yung malaking bato, boulder, bumabalik sa sabihin, hindi pa yun ang refusal niya. Meron lang tinamaan na bato. So yun yung doon dati, yung mga experience namin. Alright? So, ito yung refusal. Kasi anong mangyayari pagka kahit refusal na hindi nyo nababantayan, ini-strike nyo pa rin, masisira yung pile head. Yung pile head niya. Yung pinaka-pile head niya masisira. Puputok yun. Madadamage yung pilote nyo. Kung dowel yun, paano nyo pa may splice? Di mag-splicing can. So, yun Next is square hole. Ayan. Ito, maririnig ito. Engineer, anong gagamitin natin pang square hole? Patay, kung di mo alam yun. Square hole, actually, guide lang yan. Guide yan. Pagka sa mga bridge, ang ginagamit doon is yung coco lumber lang. Coco lang. Kahoy lang yan. Kung itatap view ko, ito yon. Kunyari, pier. Kunyari, bridge, di pier, no? Pier, Kahoy lang yan. Sabihin, parang template lang yan, guide yan. So, para mabilis yung Diba? Hindi naman to kagaya sa building na, diba? Paano mo, kasi pag tinamaan ng piloto yan, mawawala yung yung guide, yung layout niya. So yun ang pinaka-layout nyo, yung square hole. Diba? Square hole, yun, maririnig nyo palagi. Number 8, ito, rebound drop. Ito. Naging trabaho ko rin dati ito, taga-sukat na rebound drop. So, ito, naka-drawing dito, may tao, tapos may nakalagay na tabla dyan. May tabla kami nalagay, meron tabla. Tapos, nakatali. Kasi yung Rick, yung rebound drop, pag in-strike mo yung pag in-strike mo yung pilote, Rick, mag-rebound siya. Re-rebound. Pag pinukpok mo, pag pokpok ng hammer, re-rebound siya. Re-rebound. Usually, ang nakukuha namin, mga 6 mm, 1/4 inch. Ganon. 1/4 inch. Kasi, hihingi ng bridge engineer yan, kino-compute nila yan. Kino-compute nila yan. Hihingin yan. So, dapat ready ka doon. Itong drawing nito, isang application nito is yung level bar. Nile-level yan para tuntunado. Okay? Sana tayo.
Number 9. Okay, number 9 is pile cushion pad. Ito, tinatanong din to. Chinek nyo ba yung cushion? Kasi ito, Rick, nasisira to. Iba yung, usually, ito, plywood lang to, Rick. Plywood. Cushion lang ba na hindi siya metal to metal? Hindi siya direct sa pilote. Kasi, ang aim mo naman talaga na hindi madamage yung pilote. Kaya meron kang cushion. Tsaka, eto Rick, ano rin to kasama to sa formula. Kasi nakalagay sa formula with cushion ba o wala. So yan yung mga nines, no? Ito lang naalala ko. Marami pa yan. Marami pa. No? So, ito yung ano natin. May share natin na terminology na pagpasok nila, bagong hire sila, wala silang alam, eto, i-grasp nyo ito yung mga, eto talaga maririnig nyo. Tapos, explore nyo na lang. Explore nyo na lang kung nandyan na kayo. Kasi merong iba, eto, pile driving to, diesel hammer. Meron din natawag na drop hammer. Drop hammer, wala hindi diesel, mamano-mano lang yung rig. Ipopokpok na, i-release, tas popokpok na. Square hole din yun. So, yun yung drop hammer. Paano kung sa isang pier 200 yan? Kailan pa kayo matatapos, di ba? Maganda lang yun sa mga additional lang, di ba? Alright, so yun lang muna ng tip na may bibigay natin sa kanila. Explore na lang nila. Mag-research na lang sila ng Okay, so Foreman, naka-experience ka na ba ng pile driving? Oo. Very good Tabunok na over. First time yan. Tabunok flyovers. Tabunok na over. Pangalawa yung Mandawi, flyover, tama, meron Very good, no? Ikaw Rex, sa may natin dating building, no? Nag-pile driving na rin, ano? Saan? Yung sa bahay nyo? Eskwelahan, correct. Sa CTU. Oo, kasi Shoutout sa taga CTU, Marami yung din doon, si Din Noel. Si Din Noel, shoutout, Civil engineering sa CTU, Marami tayong mga tropa dyan. Okay, so yun muna. Uwi na tayo, Sige, approve. Uwi tayo, approve. Shout out.